Magandang buhay mga bossing, sa mga hindi pa nari-subscribe ay mag-subscribe, like and comment dahil malaking tulong po ito sa channel natin. Tara at umpisanhan na natin ang Global Freeze Zangi, ang pinakamalakas na nilalang na mas malakas pa kay Goku at Saitama, 826 tandang bawas 830. Let's go! Ngumiti si Zangi, hindi niya kakainin ang mga pre-made dish dito. Hindi naman kasi siya maselan, ang dami lang talagang delicacy sa space niya, kaya hindi na kailangan pang kumain ng mga ganyan. Kahit na ang masaganang aroma ng pagkain ay dahil sa dami ng teknolohiya at pagsusumikap na pumasok dito. Gustong umalis ni Zangi, ngunit nang makita niya ang nakakabigay puri na mukha ni Liu Zhengnan, hindi niya alam kung bakit parati siyang pamilyar. Noong una ay hindi niya ito masyadong inisip, ngunit hindi sinasadyang nasulyapan ng kanyang mga mata ang malaking tambak ng mga inihandang pinggan sa basket. Sa isang iglap, ilang alaala ang lumitaw sa isip ni Zangi. Ngumiti siya at nagtanong, "Anong pangalan mo?" Sandaling natigilan si Liu Zhengnan, nagtataka kung bakit tinanong siya ni Zangi ng pangalan ng maliit na taong ito sa barko. "Ang pangalan ko ay Liu Zhengnan at ako ay isang tagapagluto." Bahagyang kumunot ang noo ni Zangi. "Liu Zhengnan? Saan ang bayan mo dati? Kita ko naman na sanay ka sa pagluluto. Anong klaseng lutuin ang magaling ka?" Nang tanungin tungkol sa paksang ito, biglang nag-alinlangan si Liu Zhengnan. Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot siya, "Ang aking bayan ay nasa silangan ng Guangdong at maaari akong magluto ng ilang Cantonese cuisine." Pagkatapos ay magsabi ng ilang salita sa Cantonese at pakinggan natin. Lumulok si Liu Zhengnan at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Bakal na palayok, sumisigaw na lumuluha para ayusin ang palayok ng sandok. Ang ngiti ay dahan-dahang lumawak sa sulok ng bibig ni Zangi, ngunit ang ngiti ay napakalamig, na para bang nakatingin siya sa isang biktima sa mapaglarong paraan. Mukhang hindi ka taga silangang Guangdong. Hindi, dapat kong sabihin na parang hindi ka taga Huaxu. Sa oras na ito, napagtanto din ng 4 na miyembro ng crew sa paligid na may mali. "Captain, may problema ba sa identity ng taong ito?" Mabilis na lumapit si Xi Changming at sinipa si Liu Zhengnan sa lupa. Matanda, sino ka? How dare you pretend to be Chinese?" Tiniis ni Liu Zhengnan ang sakit sa kanyang tiyan at itinanggi ito. "Ako ay tunay na may lahing insik, ngunit matagal na akong malayo sa aking bayan, at ang aking sariling dialekto ay hindi masyadong maganda." Tinitigan siya ni Zangi, pinikit ang kanyang mga mata at sinabing, "Ngunit ang iyong Mandarin ay napakahusay." May gustong ipaliwanag pa si Liu Zhengnan. Malamig na pinutol siya ni Zangi, "Huwag kang magpanggap na katulad ko, President Yamada." Sa oras na ito, lubos na naalala ni Zangi kung sino ang taong nasa harapan niya. Presidente ng Nyon Yamada ko, Derie, Masami Yamada. Ang Yamada ko, Derie, ay orihinal na may sangay sa Tianhai City, at ang kanilang bodega ay hindi kalayuan sa pinagtatrabahuan ni Zangi. Mga Neon people, ang ilang mga kumpanya ay may ugali ng pagprint ng mukha ng Pangulo sa mga produkto o sasakyang pangtransportasyon. Kaya naman naramdaman ni Zangi na parang pamilyar si Yamada Masana. Nang marinig ito ng ilang crew sa paligid, biglang napuno ng galit ang kanilang mga mata. "Neon man! Ang lakas ng loob mong magpanggap na miyembro ng Huaxu Kingdom, sumpain ka." Maraming tao ang sumugod, sinuntok at sinipa si Yamada Masana, nang walang awa, at tinamaan ang matitigas na lugar. Napasigaw si Yamada Masanami sa sakit. "Huwag makipag-away, huwag makipag-away. Ako ay isang espiritual na kababayan ng Huaxu. Ang aking lolo sa tuhod ay mula sa silangang Guangdong, at ako ay may dugong bansang Huaxu." Ngunit ang mga salitang ito ay sinalubong lamang ng isang panunuya mula kay Zangi at isang galit na pagsaway mula sa mga tauhan. "Bitch, bastos ka pa rin, kaya mas karapat-dapat kang mamatay." Ang puot ng mga tao sa rehiyon ng Jiangnan sa Neon people ay nasa isang hindi pa naganap na mataas. Dahil hindi nagtagal, dumaong ang Ronin at naganap ang mga patayan sa 7 o 8 lungsod sa timog ng Ilog Yangtze. Ang bilang ng direkta at hindi direktang pagkamatay ay umabot sa 10,000. Sa rehiyon ng Jiangnan ngayon, lahat ay naggangalit kapag binabanggit ang salitang yon. Umupo si Zangi sa upuan at tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata, ninanamnam ang humahagulgol na tunog ni Yamada Zhengnan. Akala niya ay kahanga-hanga ang tunog. Bagamat pinatay niya ang Eclipse noong una, ang pagpatay lamang sa 12 miyembro ng Eclipse ay hindi na siya nakaramdam ng saya.
Bakit kaya sila pumunta sa lupain ng Jiangnan at pumatay ng napakaraming tao ng Huaxu Kingdom, ngunit si Zhang Yi at iba pa ay maaari lamang pumatay ng 100 salarin? Ang bagay na ito ay hindi patas at hindi ito madaling matapos. Ngayong lumitaw ang matandang batang si Yamada Masanami sa kanyang barko, natural na maiisip ang resulta. Sa 4 na tripulante, si Xi Changming ang pinakamahirap na nabugbog. Isang pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Yamada Masanori, at tumingin siya kay Zhang Yi na nagsusumamo. Ngumiti ng malupit si Zhang Yi. At saka, hindi ba napakadali para sa kanya na mamatay ng ganito? Marahas na nanginig ang katawan ni Yamada Masana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya ni Zhang Yi. Ako bagaman ako ay isang Nyon citizen, hindi ko kailanman sinaktan ang sinumang tao ng Huaxu. Sigaw ni Yamada Masanami na may luha sa kanyang mga mata. Nagbinibingihan si Zhang Yi at dumungaw sa bintana, tinitingnan ang malawak na dagat ng yelo at ang hangin. Ihagis mo at ipakain sa mga pating. Sa ganitong temperatura, mag-freeze ito sa loob ng ilang segundo kung itatapon sa dagat. Ito rin ay malinis at malinis, kaya ito ay isang mahusay na pagpipilian. Matapos matanggap ang mga tagubilin ni Zhang Yi, agad na binuhat ng ilang tripulante si Yamada Masana na parang patay na baboy at kinaladkad siya sa deck. Ngunit paglabas nila, nakita nila si Sun Wanzi na paparating kasama si Zhu Yongke at nakaharang sa kanilang daan. Nanliit ang mga mag-aaral ni Zhu Yongke nang makita niya ang kahabag-habag na kalagayan ng Yamada Masana. Anong ginagawa mo? Bakit mo ginaganito ang isang inosenteng tao? At sumigaw si Sun Wanzi at sumigaw, Teacher Yamada. Pagkatapos ay ibinagsak niya ang sarili sa harap ni Yamada Masanami at umiyak ng buong puso. Walang magawa si Xi Changming, Miss Zhu, niyon man ang lalaking ito. Hiniling sa amin ng kapitan na itapon siya sa dagat para pakainin ang mga pating. Galit na galit si Sun Wanzi. Hindi niya matitiis na tratuhin ni Zhang Yi ang isang taong hinahangaan niya ng ganito. Napatingin si Zhang Yi sa kanya. Bibig ng palad. Wala siyang hindi kailangan na kalokohan sa ganitong klaseng babae. Matapos matanggap ang order, agad na lumapit ang isang tripulante at sinampal ng malakas sa mukha si Sun Wanzi. Ang direktang pagtama ay nagpabukol sa kalahati ng kanyang maliit na mukha at ilang ngipin ang natanggal. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zhu Yongke at nagtaas siya ng boses at sinabing, Zhang, napakalayo mo na. Tinitigan niya si Zhang Yi, kinuyom ang kanyang mga kamao at huminga ng malalim. I can understand your feelings. Kahit niyon man siya, hindi mo siya dapat tratuhin ng ganito. Ang bawat gumagawa ng masama ay may sariling kasalanan, at ang bawat may utang ay may sariling may-ari. Hindi lahat ng taong niyon ay masamang tao. Anong pinagkaiba ng ginagawa mo sa walang awa na Ronin na yan? Napakalakas ng kaguluhan dito na mabilis na nakaakit ng ibang tao sa barko. Kabilang sa mga ito ay ang Rockflow Group sa gitnang antas, at ang mga Huaxu Chinese at expatriates sa lower cabin. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, ngunit nakita nila si Yamada Masanami na parang patay na aso na binubugbog, puno ng dugo, at ang mukha ay bugbog at bugbog. Ang maliit at nakakaawa na si Sun Wanzi ay natumba sa lupa, umiiyak ng malungkot. Biglang napatingin ang lahat kay Zhang Yi na may kakaibang tingin. Bagamat natatakot sila sa kapangyarihan ni Zhang Yi at sa baril sa kanyang kamay. Ngunit bilang mga residente ng middle at lower classes ng cabin, likas silang naniniwala na si Zhang Yi ay isang masamang tao. Ang bot ng mga tao ay palaging tinutukoy ang kanilang ulo. Wala pang oras si Zhang Yi para kausapin si Zhu Yongke. Galit na naglakad si Li Zhongyu, ang pinuno ng Yanliu Group. Ang kanyang ekspresyon ay mapagpasensya at pinipigilan hanggat maaari, ngunit hindi niya mapigilan ang galit sa kanyang mga mata. Tumayo siya sa harap ni Zhang Yi, na humaharang sa pagitan ni Zhang Yi at Sun Wanzi. Zhang, nangako ka sa akin na poprotektahan mo ang buhay ng lahat ng nasa team natin. Sana mabigyan mo kami ng makatwirang paliwanag para sa bagay na ito. Sa pangunguna ni Li Zhongyu, naging mas matapang ang mga nasa gitna at mas mababang uri. Paano ka makakatama ng basta-basta? Muntik mo na siyang bugbugin hanggang mamatay. Sigaw ni Xi Yunfan mula sa Yanliu Group. Napakurusibay mo sa kanyang dibdib, o only God, ito ay napakalupit. Siya ay matanda na, siya ay mamamatay. Nang marinig ito, ang lahat ay tumingin kay Yamada Masanori na may lalong nahahabag na mga mata, at kasabay nito ay tumingin kay Zhang Yi na may higit na hinanakit. Ang kasintahan ni Li Zhongyu na si Zhang Weiwei ay isang surgeon.
Matapang siyang naglakad para tingnan ang mga sugat ni Yamada Masanami. Inilagay ni Zhang Yi ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at tumingin sa paligid. Lahat ng tao sa barko, mula kay Zuyongki pababa, ay talagang nagpakita ng malabong puot sa kanya. Dahil dito, medyo nakakatawa si Zhang Yi. Gusto ko lang siyang itapon sa dagat. Anong problema? Lantarang tanong ni Zhang Yi sa lahat. Medyo hindi makapaniwala si Li Zongyu at nagtanong, dahil isa siyang nyo na tao, ganito ang pakikitungo mo sa kanya. Zhang, paano ka pa magkakaroon ng ganyang racist thoughts sa edad na ito? Grabe! Naglakad si Zukir sa tabi ni Zhang Yi at tahimik na inalalayan siya. Para kay Zhang Yi, ang ibang mga saloobin ay hindi mahalaga. Sa barkong ito, wala siyang pakialam kahit kanino maliban kay Zukir. Dahil lang sa isa siyang nyon man. Kaya kailangan niyang bumaba sa bangka ko ngayon. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay sabay ngiti. Hoy, hey, huwag mo akong titigan ng kakaibang mga mata. Hindi pa ba sapat ang dahilan ko? Siyempre hindi. Nagpumiglas si Sunuansi na bumangon mula sa lupa, itinuro si Zhang Yi at inaakusahan siya ng may luha sa kanyang mga mata. Nakakatakot lang ang mga iniisip mo. Mas nakakatakot ang pumatay ng tao dahil sa kanilang nasyonalidad kaysa sa demonyo. Zhang, paano ka pa magkakaroon ng ganyang racist thoughts sa edad na ito? Grabe! Naglakad si Zukir sa tabi ni Zhang Yi at tahimik na inalalayan siya. Para kay Zhang Yi, ang ibang mga saloobin ay hindi mahalaga. Sa barkong ito, wala siyang pakialam kahit kanino maliban kay Zukir. Dahil lang sa isa siyang nyon man. Kaya kailangan niyang bumaba sa bangka ko ngayon. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay sabay ngiti. Hoy, hey, huwag mo akong titigan ng kakaibang mga mata. Hindi pa ba sapat ang dahilan ko? Siyempre hindi. Nagpumiglas si Sunuansi na bumangon mula sa lupa, itinuro si Zhang Yi at inaakusahan siya ng may luha sa kanyang mga mata. Nakakatakot lang ang mga iniisip mo. Mas nakakatakot ang pumatay ng tao dahil sa kanilang nasyonalidad kaysa sa demonyo. Si Baimo at iba pa ay mga dayuhan din at may mga out and out na dayuhan. Baka sa mukha nila ang pag-aalala. Kung gagamitin ni Zhang Yi ang dahilan na ito para patayin si Yamada Masanami, ano ang dapat nilang gawin? Paano dapat protektahan ang kanilang buhay? Itinuro ni Zhang Yi ang ilong ni Sunuansi, ngunit tumingin kay Li Zongyu, Zhang Weiwei at iba pa. Mukhang masaya kang nakatira sa Ganliu Island nitong nakaraang 6 na buwan. Napakagandang magmalasakit sa buhay ng ibang tao. Kumunot ang noo ni Zhang Weiwei, naramdaman niyang kakaiba ang kinikilos ni Zhang Yi. Kaya't itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi kay Zhang Yi ng matuwid. Huwag sanang gumamit ng ganoong tono para kutyain kami, hindi madali ang buhay namin. Siyempre, nagpapasalamat kami sa pagdala mo sa amin pabalik sa Huaxu Kingdom. Pero hindi ito dahilan para pumatay ka ng kusa. Ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon na sumusuporta sa pananaw ni Zhang Weiwei. Ngumiti si Zhang Yi. Sa tingin mo ba ako ay sarcastic o nagbibiro sa'yo? Hindi sumagot si Zhang Weiwei, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagpahayag ng kanyang saloobin. Tumawa. Ngumiti si Zhang Yi ng mapang-asar. So, wala ka talagang alam. Dito mo lang ako kinakausap. Sinulyapan niya si Lao Tian at biglang sumigaw ng malakas, matandang Tian. Sabihin sa kanila kung ano ang nangyari sa rehiyon ng Jiangnan sa nakalipas na 6 na buwan. Malakas na sinabi ni Lao Tian. Lumapit siya sa karamihan, malamig na tumingin sa grupo ng mga dignitaryo, at pagkatapos ay malakas na sinabi. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang bilang ng mga namatay sa buong rehiyon ng Jiangnan ay umabot na sa 1.9 milyon. Ang ratio ng pagkamatay ay 72.7%. Ang lungsod ng Tianhai ay may higit sa 2,000 milyong patay at mas mababa sa mga nakaligtas. Ang mga datos na ito ay nagulat sa lahat ng naroroon. Pagkasakay nila sa barko, si Zhang Yi at ang mga tripulante ay hindi na nakipag-ugnayan sa kanila. Kaya walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Gayunpaman, pagkatapos makinig sa mga salita ni Lao Tian, nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga likod. Ang labas ng mundo ay talagang mas malupit kaysa Yanliu Island. Nagtalo si Xion Fan, ngunit ano ang kinalaman ng kamatayan na dulot ng mga natural na sakuna sa iyong walang habas na pagpatay sa mga inosenteng tao? Malamig na sumulyap sa kanya si Lao Tian, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang mga mata ay nagpaatras kay Xion Fan ng 2 hakbang.
Sa mga taong ito na namatay, 20% ang namatay ng hindi direkta mula sa mga natural na sakuna sa katapusan ng mundo o direkta mula sa mga kamay ng tao. Huminga siya ng malalim, noong Hulyo ng taong ito, nagsimulang dumaong ang Neon Ronin sa Linhai City. Wala pang 10 araw, nakapatay sila ng higit sa 7 residente ng Linhai City. Mamaya, nagrampa sila sa 8 lungsod kabilang ang Jiangning, Huazhou at Weining. Bilang resulta, mahigit 20,000 katao ang namatay ng direkta at hindi direkta. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nagbago ang ugali ng ilang mga taga-Huaxu sa eksena. Nag-aapoy ang kanilang mga mata sa galit. Ang pambansang puot at awayan ng pamilya kay Neon ay masasabing isang labanan sa mundo. Sa pagdaan ng kasaysayan, ang mga alaala ng nakaraan ay matagal nang malabo sa puso ng maraming tao. Walang sinuman ang gustong mamuhay ng panghabang buhay na puot. Ngunit sinong mag-aakala na ang masasamang loob ng mga bastard na iyon ay muling maglulunsad ng pag-atake sa Huaxu Kingdom? At humantong ito sa malagim na pagkamatay ng 10,000 kababayan. Damn little Neon, damn it! Ang mga taong ito ay simpleng mga hayop. Nasa dulo na sila ng mundo at lahat ay nahihirapan sa sakit sa bingit ng kamatayan. Nagdaragdag sila ng insulto sa pinsala at nakakapinsala sa mga tao ng Huaxu Kingdom. Matapos malaman ang dahilan kung bakit tinuruan ni Zhang Yi ng leksyon si Yamada Masanami, mahigit kalahati ng mga taong naroroon ay agad na nagbago ng isip. Ang mga ideya ng karamihan sa mga insik ay simple. Ayaw nilang pag-usapan ang napakaraming malalaking prinsipyo, ngunit naiintindihan nila sa kanilang mga puso na mayroong paghihiganti at hinaing. Maging sina Li Zhongyu at Zhang Weiwei ay wala nang masabi pa. Naiintindihan na ang isang bansa ay napupuot sa isang pamilya. Ngunit sinabi pa rin ni Li Zhongyu kay Zhang Yi, naiintindihan ko ang iyong damdamin, ngunit inosente si Yamada. Malaki ang naitulong niya sa amin sa Yanliu Island, maaari mo bang iligtas ang kanyang buhay? Nang makita ito, humakbang din si Zhu Yunke para hikayatin si Zhang Yida. Hindi ka makakapatay ng grupo ng mga tao sa isang putok lang. Hindi maganda at iisipin ng mga tao na makitid ang isip mo. Lumapit siya kay Zhang Yi, sinulyapan ang grupong Yanliu at sinabi sa kanya. At saka, napakaraming dayuhan at expatriates sa barkong ito. Kung gagawin mo ito ay magiging takot sa kanila at hindi makatutulong sa pagkakaisa. Pinunasan ni Sunuansi ang kanyang mga luha, hinawakan ang kanyang maumbok na pisngi, at pinandilatan si Zhang Yi, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano kay Yamada, hinding-hindi ako papayag. Nakita ni Yamada Masanami ang napakaraming tao na nagsasalita para sa kanya, at ang kanyang mukha ay nagniningning na may pag-asa. Sa lahat, salamat, maraming salamat. Ngumisi si Zhang Yi. Hayaan mo siya. Bakit ko naman siya bibitawan? Lumapit siya, itinuro ang ulo ni Yamada Masanami at nagtanong, gaano karami ang alam mo tungkol sa kanya? Si Sunuansi ay hindi makapaghintay na sabihin, Yamada ay isang mabuting tao. Maaari akong magpatotoo, at lahat ng aming grupo ay maaaring magpatotoo. Sinabi rin ni Li Zhongyu kay Zhang Yi, talagang mabait si Yamada sa amin noong siya ay nasa isla. Haha, hindi masama, ano ang mabuti? Ngumisi si Zhang Yi at naglakad sa deck, nakatingin kay Yamada Masana sa lupa na may mapaglarong mga mata. Napakakakaiba ng mundong ito. Kung mas maraming kontrabida ka, mas gusto mong magpanggap na isang mabait na tao sa harap ng iba. Siguro kapag nasa Neon ka, dapat madalas kang pumunta sa mga templo para mag-donate ng pera, o kahit na mag-donate sa mga kawanggawa para tumulong sa mahihirap. Diba? Si Sunuansi ay tumingin kay Zhang Yi nang may pagtataka, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Paano mo nalaman ito? Si Yamada ay isang kilalang pilantropo. But she soon changed her tone, alam mo naman na napakabait niyang tao, pero ginagawa mo pa rin ang mga masasamang bagay sa kanya, it shows that you are really a heartless person. I advise you to return as soon as possible, humingi ng tawad kay Yamada, at magpagamot. Tinakpan ni Sunuansi ang kanyang mukha gamit ang isang kamay at matigas ang ulo na itinuro si Zhang Yi gamit ang isa, na parang nakikipaglaban para sa hustisya. Tiningnan siya ni Zhang Yi ng malamig at pinagalitan, wala kang alam. Ang tunog na ito ay natakot kay Sunuansi at napaatras ng ilang hakbang. Nagpatuloy si Zhang Yi na maaliwalas na sinabi. Yamada Zhengnan, naalala ko na parang may pangalan ka mula sa Huaxu Kingdom, Liu Zhengnan.
Noong una kong marinig ang pangalang ito, parang pamilyar ako. 5 taon na ang nakalilipas, itinatag mo ang Weimin Food Co., Dedye, sa Tenhai City. Ang pangunahing pagkain ay mga inihandang pinggan. Noong una, ang pangalan mo ay Liu Zhengnan. Dahil matatas kang magsalita ng Mandarin, walang nakakaalam na ikaw talaga ay Ninijirito. Ang tunay mong pangalan ay Yamada Masami. Ang pangunahing negosyo ng iyong kumpanya ay inihanda na pagkain. Sa pamamagitan ng iba't ibang channel, nakakakuha ka ng mga sangkap na hindi ligtas sa pagkain mula sa ibang bansa at gumagawa ng pagkain para sa merkado. Dahan-dahang binanggit ni Zhang Yi ang nakaraan ni Yamada Masanami habang tumatakbo. At unti-unting namumutla ang mukha ni Yamada Masanami. Sa gitna ng karamihan, hindi napigilan ng negosyanteng si Ma Wenzheng na kumunot ang noo nang marinig niya ang mga salitang ito, na para bang may naisip siya. Nagpatuloy si Zhang Yi, noong 2047, ibig sabihin, mga 4 na taon na ang nakararaan. Bumili ka ng mga koneksyon at pinayagan ang pagkain ng iyong kumpanya ng pagkain na makapasok sa mga kampus sa maraming lungsod sa Jiangnan. Mamaya, dahil sa isang insidente ng pagkalason sa pagkain, nalantad ang mga isyu sa kaligtasan sa pagkain ng iyong kumpanya. Natuklasan ng mga tao na ang mga hilaw na materyales na ginamit ng iyong kumpanya, na sinasabing mga high-end na imported na sangkap, ay naging mga junk ingredients na hindi gusto ng ibang mga bansa, at kahit na mga expired na sangkap. Nang malaman ng mga tao, mabilis kang nakatakas mula sa Shell, inilipat ang kumpanya, at pagkatapos ay tumakas pabalik sa Nyon. Sa alon na yon, kumita ka ng hindi bababa sa ilang bilyon, tama? O 10-10 bilyon? Dahil malapit ako sa bodega mo nagtatrabaho, lagi kong alam kung ano ang ginagawa ng kumpanya mo. Ang mga empleyado sa iyong bodega ay personal na nagsabi sa akin na kahit na sila ay pinakain sa mga baboy, sila ay natatakot na maapektuhan ang kanilang kalusugan at hindi nila ito kakainin. Tumingin si Zhang Yi sa kanya, ang kanyang mga mata ay nakakadiri gaya ng pagtingin sa isang maruming baboy. Ang pagpapakain sa mga teenager na yon ng hindi magandang pagkain ng kumpanya mo ay nakasira sa kalusugan nila at naging dahilan pa ng pagkakaospital sa kanila dahil sa food poisoning. Masasaktan ba ang konsensya mo? Sa tingin ko wala kang konsensya. Kaya lang, haha, sadyang itinaas ni Zhang Yi ang decibel level at malakas na sinabi, ang pinsala ay sa kalusugan ng mga bata ng Huaxu Country. Ano ang kinalaman nito sa'yo, President Nyon? Relation. Ang katawan ni Yamada Masanori ay nanginginig na parang ipa, nanginginig ng husto. Sa wakas ay napagtanto ng iba sa paligid niya kung bakit naging malupit si Zhang Yi kay Yamada Masanami nang makita siya nito. Ang ganitong uri ng tao ay nararapat na mamatay. Naalala ko na ang mga isyu sa kaligtasan ng pagkain sa Jiangnan ay iniulat sa balita, at lumabas na ang asong ito ang may pananagutan. Tuwang-tuwang tumakbo ang isang babae at sinipa si Yamada Masanami. Ikaw pala ang may kasalanan. Nalason ang anak ko dahil sa pagkain na binigay ng kumpanya mo. High-end private school yan, at talagang napasok mo pa yan. Go to hell, go to hell. You bastard. Sa oras na ito, walang sinuman sa eksena ang nangahas na tumayo at ipagtanggol si Yamada Masanami. Galit na lumapit si Che Haicheng, sinipa siya ng maraming beses, itinuro siya at sinumpa. Niyon bastard, si ba old horse, shake it. Ayiksi matagal ko nang nakita na hindi ka mabuting tao. Nagpanggap ka talagang mabuting tao at niloko mo kami. Buti na lang at nakita ng matalinong kapitan ang iyong pagbabalakayo at inilantad ang iyong malamya na kasinungalingan. Marumi at kasuklam-suklam na surot, gamitin mo ang iyong buhay para humingi ng tawad sa mga kawawang batang sinaktan mo. Umangat ang ulo ni Yamada Masanami at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. I deserve today, I'm not a human being. Pero napilitan akong gawin ito. Kahit hindi ko gawin ang negosyong ito, may mga taong gumagawa pa rin. At ang kinita ko ay maliit na halaga lamang, at ang malaking halaga ay kinuha ng iyong sariling mga tao. Pakiusap, bigyan mo ako ng paraan para mabuhay. Nagbago na ako. Nagdarasal ako kay Buddha araw-araw. Marami na rin akong napunduhan ng mga welfare home at nursing home. Tumingin si Yamada Masanami sa lahat ng may nagmamakaawa ng mga mata, at iniwasan siya ng lahat. Ang ganitong uri ng tao ay talagang nararapat na mamatay. Nanlamig ang puso ni Yamada Zhengnan. Bigla niyang naisip si Sunuanxi, ang napakabait na batang babae. Kaya gumapang siya sa paanan ni Sunuanxi, niyakap ang kanyang mga binti at umiyak. Miss Su, I have always regarded you as my daughter.
Tulad ng alam mo, ang aking anak na babae ay namatay ng bata pa. Mula sa unang pagkakataon na nakita kita, tinuturing kita bilang aking anak. Hindi na kayanan ni Sunuansi. Naisip niya ang kabaitan ni Yamada Masanami sa kanya sa Yanliu Island. Dahil natatakot ako na magutom siya, aalagaan ko muna siya kung may mataas na kalidad na protina. Kaya tumayo si Sunuansi sa harap ni Yamada Zengnan, tinitigan si Zhang Yi at sinabi. Lahat ay nagkakamali, ngunit walang makakapagpabuti sa kanila. Bakit hindi natin siya mabigyan ng pagkakataon? Napakabait niyang tao ngayon. Hindi mo madaling tanggalin ang buhay niya. Tumingin si Zhang Yi sa kanya ng nakakatuwang tingin. May sakit ka ba? Ang puso ng banal na ina ay maaaring umabot sa antas na ito, nakasuklam-suklam. Hindi kita binibiro. Inis na itinadyakan ni Sunuan ang kanyang mga paa. I can attest to that, he's really, really kind, she explained. Noong nasa Ganryu Island kami, madalas kaming nagugutom sa una at hindi makakain. Palihim siyang pumupunta sa mga nagbabalik at ginatasan ang mga pawikan para maiinom ko. Napakababa ng temperatura ng katawan ko, kaya pinapatulog niya ako sa gabi at tinutulungan akong magpainit. Sa tingin mo ba masamang tao ang ganyang tao? Tiningnan ni Sunuansi ang lahat sa kanyang malalaking mata at matatag na ekspresyon sa kanyang mukha, malinaw na napagtanto ng mga tao na hindi siya nagbibiro. Seryoso siyang naniniwala na si Yamada Masami ay isang mabuting tao. Nakinig si Zhang Yi at biglang nakaramdam ng kakaiba. Ano ang gatas ng pagong? Hoy, may gatas ba itong bagay na ito? Sumimangot si Zukier, may gatas nga ang mga wale, ngunit ang mga sea turtles ay mga oviparous na hayop kaya wala silang dapat. Matigas na sumagot si Laotian, paano magkakaroon ng gatas sa bagay na yon? Napapikit si Sunuansi, suminghot at matagumpay na sinabi, kaunti lang ang iyong kaalaman, tama. May isang uri ng pagong sa karagatan na gumagamit ng gatas para pakainin ang mga supling nito. Tumingin siya kay Li Zongyu, Teacher Lei, hindi ka pa ba nakahuli ng pagong? Sabihin mo sa kanya, may gatas ba ang mga pagong? Medyo pangit ang mukha ni Li Zongyu. Ang pagong ay isang sikreto na ayaw na niyang banggitin muli. Hindi na nakatiis si Zuyongke. Lisa, walang gatas ang pagong. Walang pagong sa mundo ang makakapagdulot ng gatas. Nagalit si Sunuansi, ininom ko talaga. Si Zhang Yi ay nakasimangot noong una, ngunit pagkatapos, bigla siyang may naisip. Alam ko kung ano ang ininom niya. Naging kakaiba ang mga mata ni Zukier sa tabi niya. Hindi naman pwede yon, di ba? Pero halata naman ang amoy, imposible ba talagang madetect? Maaaring may mahimalang epekto ang pag-init nito. At saka, gutom na gutom siya kaya gusto niyang kainin ang lahat. Ngunit ito ay talagang mataas sa protina. Biglang nagbago ang mga mata ng mga tao sa paligid niya. Naiinis silang tumingin kay Yamada Masanami, lalo na ang mga babaeng mas nakatingin sa kanya na parang basura. Kitang-kita ang perwisyo ng Nyonman. Hindi pa rin alam ni Sunuansi kung bakit, at buong pagmamalaki niyang sinabi, dapat matuto pa kayong lahat tungkol sa biology. Mayroon ba talagang gatas ng pagong? Si Zhang Yi ay may masamang ngiti sa kanyang mukha, ngunit ayaw niyang ilantad ito sa harap ng napakaraming tao, lalo na sa napakaraming babaeng kababayan. Anyway, alam na ng lahat ang tungkol sa bagay na ito, at natural na malalaman ito ni Sunuansi mamaya. Ngayong malinaw na ang usapin, itapon natin siya sa dagat. Labis na natakot si Yamada Masana na nanlaki ang kanyang mga mata, at sumigaw siya sa takot, hindi mo magagawa ito, hindi mo ito magagawa sa akin, ayaw kong mamatay, gusto kong mabuhay. Lisang, nangako kang ibabalik ako sa lupa, tulungan mo ako. Misu, pinakamamahal kita. Hindi mo ako mapapanood na mamatay. Ikinaway ni Zhang Yi ang kanyang kamay, mahirap para sa sinuman na magsalita ngayon. Tumigil ka, hindi ako papayag na gawin mo to. Binuksan ni Sunuansi ang kanyang mga braso at hinarang ang dalawang tripulante. Bakit hindi mo maipaliwanag ang sarili mo? Dapat matuto kang magmahal ng iba, imbes na gumamit ka lang ng dahas para masolusyonan ang lahat. Sa wakas ay naiinip na si Zhang Yi. Ang tanga na babae, kahit ayaw mong pansinin, gagawa ng paraan para guluhin ka. Nakakatuwa na pumunta siya para protektahan ang isang second-rate na dealer na gumagawa ng nakakalason na pagkain para saktan ang mga bata. Okay, kung pinoprotektahan mo siya ng ganito, then from now on, I will feed you the food from their company every day.
Sa kanyang iba't ibang espasyo, mayroon pa ring ilang pagkain na nakolekta niya mula sa mga pangunahing shopping mall at supermarket. Hindi na maganda ang kalidad, kaya nag-atubili si Zhang Yi na itapon ito. Plano niyang gamitin ito bilang isang kawanggawa upang matulungan ang mga biktima balang araw. Ngayon nang may nakilala akong matigas ang ulo, inilabas ko ito, itinapon sa sulok ng kusina ng ilang gabi, at natural itong nababad. Ang kusina ay mainit at mahalumigmig na napakaangkop para sa mga mikroorganismo upang mabuhay. Kinagat ni Sunuan Si ang kanyang mga ngipin, at nag-ipon siya ng lakas ng loob na sabihin, hanggat hindi mo sasaktan si Ing Yamada, kakainin ko ang mga bagay na yon, kaya ano ang magagawa ko? Hindi ko pa rin kayang pumatay ng sinuman. Sinabi ni Zhang Yi, may ilang mga bagay na hindi maaaring patayin sa pamamagitan ng pagkain nito, ngunit mabuti, hindi ba napakahusay ng iyong biology? Kung gayon naiintindihan mo ba na ang pagkain ng protina? Sumimangot si Sunuan Si, nag-isip sandali, at pagkatapos ay may pagmamalaki na sumagot, haha, gusto mo bang gamitin ang ganitong uri ng tanong para mapahiya ako? Siyempre germ cell. Sa gitna ng mga nakapaligid na tao, ang ilang mga tao ay hindi napigilang tumawa, na tinakpan ng kanilang mga kamay ang kanilang mga bibig at tumatawa. Sila ay nagpipigil ng labis na hindi komportable, ngunit hindi sila naglakas loob na tumawa ng malakas dahil ang okasyon ay napakaseryoso. Dahil dito, nataranta si Sunuan Si. Bakit ka tumatawa? Dahil ba kulang ka sa common sense sa biology? Hindi na kinaya ni Zhu Yongke sa oras na ito. Nasusuka siya sa katangahan, kaya hindi niya matiis na panoorin ang tangang gansa na ito na patuloy na gumagawa ng katangahan. Magsabi ng mas kaunti. Nagmakaawa si Sunuan Si, ate, kailangan mo akong tulungan. Lumapit si Zhu Yongke sa kanyang tainga at medyo hindi masabi, ang gatas ng pagong na kinain mo noon ay talagang Biglang tumahimik ang deck. Si Zhu Yongke lang ang bumubulong sa tenga ni Sunuan Si, at ang kanyang ekspresyon ay unti-unting nabigla, manhid at napuruhan. Matapos pakinggan ang mga salita ni Zhu Yongke, kumibot ang gilid ng kanyang mga mata. Pagkatapos ay bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo para tingnan si Zhu Yongke. Alice, you must be joking with me, right? It's really outrageous. How could I believe it? Binigyan siya ni Zhu Yongke ng malungkot na ekspresyon. Ang mga mag-aaral ni Sunuan Si ay biglang lumiit, at pagkatapos ay sumugod siya sa babaeng katabi niya na parang baliw, niyugyog ang kanyang mga balikat at sumigaw. This must be fake, right? May Ocean Sea turtle breast milk talaga, diba? Paulit-ulit siyang sigurado, ngunit hindi binigay ng babae ang gusto niyang sagot. Siguro, iyon ay mga itlog ng ibon, marahil. Ang likidong itlog ng mga ibon sa dagat. Walang magawang paliwanag ng babae. Ngunit ang pahayag na ito ay sadyang hindi totoo. Sa temperatura na yon, ang mga itlog ay magyelo sa maikling panahon. Hindi napigilan ni Baimo na lumakad at sinabing, look on the bright side. Miss Lisa, at least napakasustansya pa rin, di ba? Hindi na kayang linlangin ni Sunuan Si ang sarili. Nakita niya ang mga mata ng lahat ng tao sa paligid niya na puno ng pangungutya. Ayoko! Napasigaw siya, tinakpan ang mukha at nagmamadaling pumasok sa kabin. Nagkibit balikat si Zhang Yi, I think may sense ang sinabi ng foreigner. At least hinayaan ka lang niyang kumain. Direktang natalo si Sunuan Si ng mga pamamaraan ni Yamada Masanami. Walang magawang umiling si Li Zhongyu. Habang nasa isla, napansin niya na hinihipo ni Yamada Masanami ang maraming babae sa grupo. Buti na lang matanda na siya sa edad 50 o 60, at wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Kaya't maaari lamang siyang gumamit ng ilang maruming paraan upang matugunan ang kanyang masasamang pagnanasa. Tinakpan ni Zukir ang kanyang bibig at medyo naduduwal. Naiinis siyang tumingin sa neon old pervert. Hindi sumang-ayon si Zhang Yi. Kapag ang mga tao ay gutom na gutom, kakain sila ng kahit ano. Noong nasa Yuelu community siya dati, nakakita pa siya ng kapitbahay na kumakain ng sarili niyang dumi. Kapag ang mga tao ay labis na nagugutom, walang pakiramdam ng karapat-dapat, katarungan o kahihiyan, at ang madilim na bahagi ng kanilang mga puso ay ganap na mailalabas, na magiging mas baluktot at kakilakilabot kaysa sa mababangis na hayop. Sinenyasan ni Zhang Yi ang dalawang tripulante na kumilos. Agad namang tinulungan ng dalawang lalaki si Yamada Masanami, na parang patay na aso, at kinaladkad siya sa rehas. Sa pagkakataong ito, kahit anong iyak at paghingi ni Yamada Masanami ng awa, walang sinuman ang nakiramay sa kanya.
Ngunit sa Rock Flow Group, si Baimo at ang iba pa na nanonood sa eksenang ito ay labis na nabigla. Maputla ang mukha ni Baimo at nanginginig ang katawan. Sa direktang pagtingin sa timog ng Yamada, tila nakita ko ang kaawa-awang hitsura ng aking sarili na itinapon sa dagat at pagkatapos ay nagyelo sa yelo. Saglit, sa sobrang takot ay nawalan siya ng malay. Hindi, bitawan mo ako. Walang epekto ang mga pakiusap ni Yamada Masanami para sa awa, at siya ay itinapon mula sa taas na 12 ng metro. Tanging sigaw at lagaslas ng tubig ang narinig. Ang matandang pervert ay lumundag sa tubig nang wala pang ilang segundo bago siya na-freeze sa yelong tagihawat ng tubig dagat na 12 ng grado sa ibaba ng zero. Naglakad si Cha Haicheng sa gilid ng barko at sinumpa si Yamada Masana ng malakas. Ang kasuklam-suklam na bagay na ito ay nararapat na mamatay. Mabuhay Zhang! Ikaw ang mensahero ng hustisya. Maraming salamat sa pagtuklas nitong maduming-dumi ng daga para sa amin. Ako, Chi Haicheng, nanunumpa dito na susundin ko ang anumang utos mo ng walang kondisyon. Tuwang-tuwang lumuhod si Chi Haicheng at dinilaan si Zhang Yi. Hindi literal, lumuhod siya ng diretsyo sa harap ni Zhang Yi, at pagkatapos ay hinalikan ang mga paa ni Zhang Yi. Sumimangot si Zhang Yi at agad na umatras ng ilang hakbang. Napakamahal ng sapatos ko, ano gusto mo? Kasalanan ko. Hindi ko dapat na dumisan ang mamahaling sapatos mo ng madumi kong laway. Lumuhod si Cha Haicheng sa lupa at taimtim na humingi ng tawad. Nakikita ng lahat na talagang natatakot si Cha Haicheng. Siya ay humihingi ng awa. Sa ganitong paraan, ipinagdarasal niya ang awa ni Zhang Yi at iniiwasan niyang maging pangalawang Yamada Masana. Dahil si Chi Haicheng mismo ay hindi magandang bagay. Ang ginawa niya sa sila ay 12 ng beses na mas kasuklam-suklam kaysa sa simpleng negosyanteng si Yamada Masami. Kinamumuhian ni Zhang Yi ang ganitong uri ng mga tao. Pero aminin ko, minsan may silbi ang ganitong klaseng basura. Ibinaba niya ang kanyang ulo na may ngiti at bahagyang itinaas ang kanyang mga mata na dinaanan ang lahat ng nasa bangka. Dahil dito ay napangiwi ang mga pasahero nang hindi sinasadya, na para bang nilaslas ng kutsilyo ang kanilang mga katawan. Kung gusto mong ipakita ang loyalty mo sa akin, then prove it to me with facts. Tell me, may iba pa bang basura sa barkong ito? Lalo na ang mga taong niyon, hanapin silang lahat para sa akin. Nang marinig ito ni Chi Haicheng, biglang naging mabangis ang kanyang mga mata. Alam kong may dalawa pang niyon men dyan. Bumangon siya mula sa lupa at mabilis na sumugod sa mga tao. Biglang tumakbo pabalik ang isang babae at isang binata sa takot. Hinawakan ni Chi Haicheng ang babae at sinabi kay Zhang Yi na parang kinikilala niya, siya ang dating asawa ni Yamada Masanami at hindi siya mabuting tao. Nakiusap ang babae, nag-divorce kami niya 3 years ago. Doon na rin ako dumayo. Wala na siyang kinalaman sa akin. Isa pang binata ang nahuli din ng mga tripulante at nagpaikot-ikot sa harap ni Zhang Yi. Sinulyapan ni Zhang Yi ang babae at walang sinabi, sa halip ay tinuon ang pansin sa natarantang binata. Lumapit si Lao Tian at tinanong si Zhang Yi kung paano sila haharapin. Tinanong ng mga mata ni Lao Tian si Zhang Yi kung gusto niya muna silang talunin. Sinabi ni Zhang Yi, kalimutan mo na, hindi naman ako demonyo. Tiningnan niya ang babae at ang binata at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ako, si Zhang Yi, ay hindi isang hindi makatwirang berdugo. Nakahinga ng maluwag ang dalawa at paulit-ulit na nagpasalamat. Sinabi ni Zhang Yi, hindi lang kita papatayin, ngunit wala akong dahilan para iligtas ka. Nang malaman kong ililigtas ng aking barko ang buhay ng dalawang niyon na tao, nakaramdam ako ng awkward mula sa kaibuturan ng aking puso. Nakakalungkot naman na masyado akong mabait at ayaw umatake ng mga ordinaryong tao. Tinuro niya ang dalawang taong nasa harapan niya. Kaya, hindi kita papatayin. I can send you lifeboat. You can get off, ye. You can get off the boat and leave. Kung ikaw ay mapalad, makakatagpo ka ng lupa pagkatapos ng pag-anod sa alon ng karagatan sa loob ng halos kalahating taon. Ang mga ekspresyon ng mga kababaihan at kabataang lalaki na orihinal na may pag-asa ay biglang nagbago. Paano ito naiiba sa pagpapaalam sa kanila na mamatay? Hayaan mo na ang karagatan, kahit na may makasalubong silang isla, hindi sila makakaligtas ng matagal. Hanggat umalis ka sa Jinfeng, mamamatay ka. Nagmamakaawa ang dalawa. Hindi rin nakaimik ang ibang pasahero sa operasyon ni Zhang Yi.
Bumulong si Xion Fan, bakit ka nagpapanggap na mabuting tao? Hindi ba't pagpatay lang ito? Hindi na kailangan. Ang iba ay may katulad na mga iniisip at nararamdaman na si Zhang Yi ay parehong responsable at matuwid. Direktang ipinahayag ni Zhu Yongke ang kanyang iniisip. Bakit hindi mo na lang sila hayaang mamatay? Tumango si Zhang Yi, kung hindi, ano sa palagay mo? Ikaw, Li. Hindi nakaimik si Zhu Yongke at ang iba pa. Sinabi ni Zhang Yi, bakit dapat gawin ng mga tao ang mga bagay na may kahulugan? Posible bang pasayahin ang kanilang sarili? Si Zhang Yi ay nakagawa ng mga bagay sa buong buhay niya, kaya bakit kailangan niyang magpaliwanag sa iba? Ang dahilan kung bakit hindi niya pinatay ang dalawang nyon na lalaki gamit ang sarili niyang mga kamay ay dahil ayaw niyang umatake sa mga taong hindi nangaasar sa kanya. Ngunit hindi rin niya ililigtas ang dalawang taong ito. Sa makatuwid, ang bagay na ito ay ipinaubaya sa Diyos na magpasya. Ito ay kasing simple nito. At ano ang kinalaman ng buhay at kamatayan nilang dalawa kay Zhang Yi? Hindi siya ang ama ng dalawang taong ito. They should be grateful to me, kasi 1 in 100,000,000 chance of survive the rafting. Kung hindi ka umalis, gagawin ko talaga. Ang nasasabik na boses ni Cha Haicheng ay narinig sa kanyang tabi. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, mabuhay Zhang. Napakaamo mo sa dalawang nyon na taong ito. Talagang bihirang mabait kang tao sa mundo. Isa kang maladyos na figura. Salamat mga bossing sa suporta. Nais ko sana humingi ng suporta mga bossing na mag-subscribe sa ating munting channel dahil malaking tulong ito. Salamat.